tutukan. Dahil inaabusin nila yung hawak nilang pera, naabusin nila yung hawak nilang kapangyarihan. Ang tanong ko, bakit ba nasa speaker? Nasa kongreso dapat yan. Di ba nasa speaker nga ba? Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Sino yung mga nagpapalakpakan dyan? Teka lang. Sa mga susunod na video ho natin, iisa-isahin ho natin yung mga nakalipas na SONA nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung saan maririnig ho natin ang hiyawan at palakpakan ng mga congressman na bumabanat ngayon sa kanya dyan sa Quad Committee. At dito rin ho sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong ambush interview nitong si Senator Christopher Bongo. No? At pasadaan din ho natin ng mabilisan ang naging interview nitong si Sir Greco Oblejica, ang nominee ng Bisaya Youth Party List. Isa ho sa mga party list na pwede nyo hong ikonsidera sa darating na 2025 midterm election. Kaysa ibigay nyo ho dyan sa Gabriela, ACT-Teacher o ACT-CIS o kung anong ACT man yan, suportahan na lang ho natin yung mga party list na alam ho natin na may paninindigan at ang mga nominee niyan ay taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Unahan na muna natin itong lumabas na balita kaninang umaga. Tumaas sa 38% ang bilang ng mga Pilipinong pro-Marcos o sumusuporta. Bilang ng mga Pilipino pro-Marcos tumaas sa 38% Octa Research. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, maniniwala na ho sana tayo. Kaso nung tinignan ho natin yung post ng PTV na to, nakita ho natin, my goodness, 18,000 reacts, puro natatawa. Ha? Kasi pinipilit ho nilang manipulahin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Gusto ho nilang ipakita na dumadami ang mga taga-suporta ni Marcos Jr. kasi ramdam na ho ng administrasyon na nagagalit na ang sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalan na pinagagawa ng administrasyon na to. Kaya sinusubukan ho nilang takpan at sinusubukan ho nilang baguhin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Especially, papalapit na ho ang 2025 midterm election. Kaya naman naglalabas ho sila ng mga ganitong klaseng balita. Ramdam na ko kasi nila na ang suporta ng sambayan ng Pilipino dito sa pamilya Marcos na to, unti-unti na hong dumadausdos. Actually talagang dumausdos na Kaya ho nila sinusubukang ampatan ng mga ganyang klaseng survey. Ito matindi dito mga kababayan. Breaking news. More adult Filipinos are now identify themselves as pro-Marcos. Kailangan ho talaga idiin yung more adult Filipinos. Ang galing. Ang galing, di ba? Ibang klase ho itong administrasyon na to. Bangag na bangag. Based on the Octa Research second quarter tugon ng masa, TNM nationwide survey conducted from August 28 to September 2, 2024. Anak ng tokwa, yan ang problema ho natin dyan. Hindi nyo na alam kung ano gagawin nyo kasi ramdam nyo na nagalit na ang sambayan ng Pilipino. Kasi sa bagay, kahit sandamukal pa na survey ang ilabas nyo, yung pagka lumabas sa kalsada ang ating mga kababayan at pagka meron dumating na bagyo, tapos na ang usapan ni Ika nga. Di ba binibida nila yung 5,500 flood control? Isang bagyo lang ho, talaga na mga mararamdaman ng administrasyon na to ang puot ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung wala naman dumating na bagyo, wala rin po tayong problema dyan. Lumabas lang sa kalsada ang ating mga kababayan, makikita nila na napakaraming basura at adik at mga kriminal na naglipas sa kalsada. Doon sa bago natin DILG Secretary, naku po, napakaraming yung tatrabahuhin, sir. Diba?
Ano bang ginawa ni Benhur Abalos sa mga nakalipas na taon sa panunungkulan niya bilang DILG Secretary? Pero sa bagay, ano bang gagawin nitong si John Vic Remulla? Basta ako, yung lagay nyo dito yung lagay nyo dito, ang tanong, nakapaglagay na ba kayo kay PH Update? Yung lagay, ibinigay nyo na ba? O pindutin nyo na yung like button dyan, mga kababayan. Maraming salamat. At susundutin nila ng ganito ang survey para talagang mas matira nila ang mga Duterte. Meanwhile, those who are pro-Duterte continue to drop while 26% of adult Filipinos now identified themselves as independent. Courtesy Okta Research. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Isa pa? Ang galing! Ang galing! Ang galing. Ano ka ng toko? Ibang klase, di ba? Ganyan ho din ditong administrasyon na to. Lahat na lang gagawin nila para maipakita na humihina na mga Duterte. Dumadami yung mga undecided or independent. Yun na nga ho bang problema dyan, mga kababayan. Hindi na ho magkamayaw itong administrasyon na to. Hindi ho nila alam kung paano aampatin ang talaga ng mga sumasadsad na popularidad nitong si Marcos Jr. Bigla ho silang banat dito sa bandang uli. Kailangan talaga mabanatan pa nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meanwhile, those who are pro-Duterte continue to drop while 26% of adult Filipinos now identified themselves as independent. Anak ng tawa. Kailangan talaga ilagay yung independent. Kaso ito nakakatawa dito. Yung mga pro-Marcos, ina-identify nila yung mga Pilipinong pro-Marcos ngayong mga panahon na to. Wala ho silang ibinigay na figure. Pero doon sa mga independent, ngayong mga panahon na to, 26% daw. Di palakpakan natin. Anak ng tawa. Doon, ito lang masasabi ko. Para doon sa mga aso ni Marcos Jr., doon kung sino man nakaisip dito sa propaganda na to, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Di ba? Anong nangyari ho dito sa mga nakapaligid kay Marcos Jr.? Ito pa ho, mga kababayan, mantakin nyo yun. Mula ho nung ipinoso ng PTV ang balita na yan, tignan nyo naman ho yung reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa post na yan ng PTV, di ba? Diyan pa lang ho, nagmukha na hong tanga ang administrasyon ni Marcos Jr. Yan ho mga kababayan, 80,000 pinagtawanan lang ho ang post na to ng PTV. Ayun na nga mga kababayan, medyo umaba na ho ang ating talakayan dito sa nakuwang survey na to ni Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video natin na to, pasadaan na ho natin itong ating isa mga sinusuportahan natin sa 2025 midterm election, itong si Senator Christopher Bongo. Palakpakan ho muna tayo dyan. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Malala nyo Game. lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Okay? Nagpapalakpakan ho ang lahat. Ngayon ho, ipapakita ko na ho sa inyo yung SONA nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para siyempre lalatagan ho natin ng resibo yung mga na yan, yung mga Talyanista at Ensaymada. Hindi ho pwedeng lawayan lang natin. Hindi ho tayo pwedeng maglaway. Dapat may ebidensya. Tingnan ho natin yung mga crocodile kung magpapalakpakan diyan sa SONA na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iisa-isahin ho natin yung SONA na yan. Iisa-isahin ho natin hanggang umabot ho tayo sa 2021. Okay? Iisa-isahin ho natin lahat yan at papakita ho natin yung mga senador at congressman na nagpapalakpakan pagka naririnig nila yung war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game. And that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord,
the last financier and the last pusher have surrendered or put behind bars. Sino yung mga nagpapalakpakan dyan? Teka lang. Gusto ko makita pagmumukha ng mga bawat nagpapalakpakan sa war on drugs si Tatay Diggs. Tayo ha. Sige, tuloy. Senator ba to? Siyempre, palakpakan din tayo dito sa PH Update. Di naman pwedeng di tayo magpalakpakan dito. Wala nga naman sila lang dyan. Si Tatay Digong nagsasalita eh. Madalang na lang ho natin makita si Tatay Diggs. Makita pa natin siya. War on drugs pa pag-uusapan natin, gang. Or below the ground. Yun! So wish. Tingnan. Woo! Humihiyaw pa yung mga ungas. Ngayon, pa-quadcom. Noon, ganyan ho ang politika sa Pilipinas. Ganyan ho kababoy itong mga congressman na to. Yang si Barbers, Fernandez, Paduano, pangalan siya, Atrasabante. Sila hong lahat, mga walang hiya. Noong 2016, hindi ho sila magkamayaw, mapudpud ang kanilang mga palad sa kakapalakpak. Ngayon bira sila ng bira diyan sa war on drugs si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di ba ang sasarap pagbabatukan nitong mga walang iyang to? Ang kakapal ng mukha nila. Loy. Nag-standing ovation pa yung iba eh. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be a hell to pay. Diba? Yung mga pulis na umabuso sa kapangyarihan, talagang binibira din ni Tatay. Naku naman. Ano na ho yan? Kumbaga, paulit-ulit na ho tayo dito. Marami hong pulis na nakulong. Noong panahon ni Tatay Digong, tandaan nyo ho yan, mga minamahal kong kababayan. Marami hong pulis na nakulong. Hindi lang ho dahil sa pang-aabuso nila, yung mga tumegi doon kay De Los Reyes, yung bata, diba? Yung runner. Nakulong ho yung mga yun. Marami nakulong. Di na natin maiisa-isa. Baka bukas tayo matapos. Yung kay Kian, di ba? De Los Santos ba? For you will have become worse than criminality itself. I order the National Police Commission to hasten the conduct of investigation and adjudication of administrative cases against police officers involved. Okay. Narinig at nakita nyo na ho yung palakpakan ng mga crocodile dyan sa House of Representatives noong 2016. Tuloy ho natin yung mga punto de vista nitong si Senator Christopher Bongo. Standing ovation. Nakita nyo ho yun Standing ovation. Talagang nagwawala pa yung iba. Kulang na lang. Puntahan si Tatay Digong. Haplusin di ba? Kita nyo naman di ba? Nagwawala siya. Po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Correct. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Correct. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pa ang inabot. Yan si Senator Christopher Bongo. Malala nyo Yan si Senator Christopher Bongo. Saludo ho tayo dito. Umahanghang din sir Umahanghang din ho kayo Ba't parang mas mangang pa kayo kay Senator Bato ngayon? Uy, Sen Bato, hindi. Gusto niya si Sen Bato. Isa rin sa mga idolo natin yan si Sen Bato, no? Isa din sa mga iniidolo natin yan si Senator Bato de la Rosa. Punta na muna tayo dito kay Sir Greco Blejica,
at kung ano ang mga isusulong niya. Commentary ako kayo dyan sa ano na yan, dyan sa paglalabas ng salubin nitong si Senator Christopher Bongo. Nakita nyo ho, talagang palakpakan sila nung pagka binabanggit ni Tatay Digong yung war on drugs noong 2016. Pero ngayon, same set of congressman, sila naman ho ngayon ang bumibira doon sa pinapalakpakan nila. Di ba? Ironic napaka-ironic po talaga nitong politika sa ating bansa. Pinapalakpakan ka ngayon, binibira ka. Ito lang masasabi natin dyan. Ang galing! Ang galing! Ito mga kababayan, ito. Game. Kay Sir Greco tayo, Sir Greco. Sir Greco tayo. Yun, Sir Greco. Ito ho, pakinggan natin ang mga plano nito si Sir Greco. Saan yung gustong dalhin to? Yan. Ito mga paaalis natin. Para everybody stays clean. It comes out clean, di ba? Tapos, imbis na nilalagay. Kasi alam mo, yan ang problema. Dahil kaya nga pinatanggal natin ang pork barrel noong 2013, hindi ba? Kasi nga, yung utak ng mga legislators at mga opisyal ng gobyerno, imbis na mapunta sa ano bang gagawin natin sa bansa, anong popondohan natin, anong proyekto natin. Ang iniisip na lang, anong pondo ang papasok sa opisina ko dahil doon na makukunan ko ng komisyon. So, expose natin lahat yan. Yeah. Tapos sagutin natin lahat yan. And then, Mga kababayan ho nating taga Visayas at Mindanao, kaysa kung sino-sino hong party list ang ano yun nyo dyan, at yung sa mga anak nyo, kung iboboto nila yung Kabataan Party List, wag ho, yan na lang Bisaya Youth Party List. Talagang itong si Sir Greco, ano ho yan, mapagkakatiwalaan siya ho sa mga kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Tsaka sa ano ho ng tao na yan, sa track record niya, talaga namang napakalinis. So, wala ho tayong masasabi dito kay Sir Greco. Suportahan ho natin kaysa ilagay dyan yung ACT teacher, ACT CIS, puro ACT, di naman gumagalaw, di ba? Puro ACT yung pangalan nila, wala naman ho silang ginagawa. Yung Gabriel, yari ho tayo dyan. Yan na lang, isama nyo sa shortlist nyo, ang Bisaya Youth Party List. Kung meron na ho kayong kinukonsiderang iba pa na mga kaalyado din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, konsidera nyo rin ho itong Bisaya Youth Party List. Yan ho, yung mga party list na alam natin na nakalinya sa prinsipyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga nominee nito merong napakagandang track record. Sila ho susuportahan natin. Wag ho yung mga namumundok, wag ho yung suportahan yung mga yun. para magkaroon ng pagbabago. Bahala na kung magkagulo-gulo kami ron. Mamili na sila ng away na gusto nila. Sutukan, barilan, debate, okay lang sa akin yun. Handa na akong mamatay. Pero ayoko lang na nagpapatuloy ng ganito ang ating kasi kawawa ang mga bata, kawawa ang ating bayan. Ulit-ulit ko na naisugal ang buhay ko na ito na ako ngayon. At hindi pa ako titigil para gawin yan sa mahal natin bayan. So, po ako ay, kung ganyan din ang damdamin ng ating mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, sa party list, kahit maliit lang, party list lang po ito, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong isulong. And let's see what will happen. Pag nandun na tayo, malalaman na natin. Alam nyo mga banateros, isa sa mga nagustuhan ko dito kay Sir Greco na yung pinaglaban niya yung pag-alis ng pork barrel, yung DAP, di ba? Tinawag na DAP yun Naalala ko yun. Isa yun sa talagang ipinaglaban ni Sir Greco. Kung sakasakali kayo pala rin ho ba, kayo ho ba ay hindi gagamit yan? Kasi alam naman natin sa Kamara, marami nagsasabi niyan di ba? Yung ayaw nila, hindi sila papasok sa ganyan. Pero nung naandun na, abay na-realize nila, malaki pala pagka sumipsip kay Tamba, malaki ang kukuhang proyekto. Kayo ho ba maasahan ng taong bayan na hindi po kayo magiging isang asong ulol din doon sa Kamara? Ako, alam mo, yan ang hindi ko kayang gawin, Banat. Dahil ako po, yung una, pastor ako. Pangalawa, anak ako ng pastor. Pangatlo, siga ang tatay ko. Pang-apat. Ayaw. Yun, nawala. Yung reputasyon na nabuild ko throughout the year. Grabe, kumpleto mga banateros dyan sa frame na yan palakpakan naman natin. Sila talaga ang totoong. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Lagi natin napapanood dyan itong si
Boss Dada, lagi yung nagla-live yan, no? Itong si Jay Guevara, di na nagla-live ngayon, eh. Puro video upload na lang siya ngayon, eh. Hinihintay natin mag-live, eh. Hindi ko kaya yung kahihiyan na yon na salubungin. At yung natatakot po ako sa Diyos. Kaya hindi ko pong gagawin yan. Kaya nga ang gagawin ko unang-una, ilalabas ko na kaagad, o ito ang sweldo, o ito ang pondo, o ito raw ang komisyon. Ito yan. So alam na natin lahat. Come clean na tayo ng bahala na silang tumanggi kung anong tanggi ang gusto nila at bahala na kung anong laban ang mangyari after that. Pero I'd rather totoo lang, I'd rather lose my life than be humiliated na magnanakaw. Di bali na sabihin, siga ako, sira ang ulo ko, mayabang yan si Greco, magnasabihin na magnanakaw ako. Dahil yun, hindi ko talaga, ayaw ko po talaga nun. Talagang ayaw ko mapahiya. Yan ang ayaw ko sa buhay ko, ayaw ko mapahiya. Delikado yan. Kasi alam naman natin, mga banateros, na yung unang nagsiwalat ng mga kabulastugan dyan sa Congress, matatandaan ninyo, may mga bagman pang inilalabas. Itong si Congressman Arnie Tevez, yung mga bigayan dyan, nung una niyang in-expose yan, wala na siya, tinanggal siya kagad sa Congress. So talagang, good luck talaga. Coach Wally, meron kang idadagdag? Magandang gabi po. Nabasa ko lang dito yung galing pala sa magandang eskwelahan to si Sean Beda, syempre. BS BS Marketing San Beda. Anyway, maraming natutuwa doon sa mga narinig na binanggit nyo kanina patungkol dahil diretsuhin na natin. Hindi man lahat kontrolado ng mga tamba yung kamera. Diba? At yung narinig nila sa'yo, napakaganda yun. Alam ko magugustuhan at sa comment section nga nagugustuhan, no? Pero kung sakali, kasi maraming nangangako, ganyan pag-eleksyon, mangangako, tapos pag nahalal, hindi naman nagagawa. Ikaw ba ay handang mag-resign kung sakali na hindi mo matupad yung mga binabanggit mo? Ngayon pa lang, pumirmahan na tayo sa harap ng publiko. Kapag itong mga sinabi ko hindi ko ginawa, mag-resign ako kagad. Dahil hindi ko kakayanin na tatawagin ako na sinungaling, na hindi ganyan, na magnanakaw. Hindi ganyan. So, ano lang ako anak lang ako ng pastor. Lumaki po ako, pastor na tatay ko. Nanay ko empleyado lang ng gobyerno. Nag-jeep lang kami noon. Puputulan pa kami ng kuryente. Lipat-lipat kami ng bahay. Pagamat nakapag-aral ako ng magandang eskwelahan, pero iginapang lang po kami. And over the years, doon lang po kami umasenso. Lumaki yung ministeryo ng tatay ko. Napopromote ang nanay ko. Nakapagtrabaho kami. Doon lang po kami umasenso. So, ang puntos ko po dyan, hindi ko pinalaki na mag-angad sa pera, kayamanan, kapangyarihan. If ever, ang amin pong hinangad lang ako, ang hinangad ko lang noon, sabi ko, gusto ko rin maging siga, gaya ng tatay ko, dahil ang tatay ko siga. So, ibig sabihin yung karakter, ibig sabihin yung mapakita kung sino ka, tapang, at may pagtanggol mo ang mga inaakot. Kaya yun, naging ugali ko Hindi yung pagpapayaman. So, ako kontento na po ako sa buhay ko. Simple lang ngayon, pinagpala ako ng Diyos. Ginawa pa akong ganito after over 20 years of public service. Sadly, I became one of the youngest cabinet members of the Philippines. Ako pa nanguna ng anti-corruption campaign. The respect that I got is more than enough than wealth. Ayoko na maging mayaman, tapos ang tawag naman sa'yo, basura, at saka magnanakaw. So ang puntos ko, maliit na... Ang ganda ng punto nitong si Sir Greco na yun, no? Sana ganyan yung mentalidad ng marami sa politiko sa ating bansa, no? Di ba? Mas okay na ho yun. Yung iba, sa bagay, mga walang hiya nga naman ho yung ibang mga politiko. Okay lang kung tawagin silang mga basura at kung ano pa, basta mayaman sila. Pwesto lang po yan, congressman lang yan. Baka hindi ka pa speaker. Pero I'm sure masisimula natin ang pagbabago. Pagka mayroong nagsasalita, pag mayroong lumalaban, dahil pag tayo po nanalo, wala naman ako utang sa kanila Wala naman ako titingnan sa kanila. Ang nagpatakbo sa akin dito, taong bayan.
Iba ang gusto kong takbuhin noon. Pero itong nagpatakbo sa akin, mga taong bayan, dahil kailangan ng lalaban sa Kongreso eh. Diba? Okay. Dahil andun ang pang-abuso, andun, hawak nila ang pera, hawak nila ang kapangyarihan, naabuso nila lahat, minamanipula nila lahat, and nobody's talking about it. Diba? Lahat nakikisama sa kanila. Pero pag nakapasok tayo dyan, and at this point, after 2025, syempre, wala na, lame duck na si President Marcos. Siyempre, yung mga politikong pulpul dyan, mag-iiba na rin ang political lining yan. Diba, kaliwat kanan na rin yung mga yan. So, ibig sabihin, Magliliparan na. magkakaroon tayo ng pagkakataon na ituwid na. O sige, tapos na kalokohan nyo ha. O iayos naman natin ang ating bansa para naman yung mga tao ang makinabang sa kayamanan, kapangyarihan, maibalik natin ang kalayaan ng tao dito sa bansa natin, dumami ang trabaho dahil the only way mo talaga mapataas ang ekonomiya, maparami ang trabaho at negosyo, talagang labanan mo ang korupsyon, ang red tape, alisin mo dahil yan lang magpapadami ng negosyo sa isang bansa. Number 83 na Pilipinas na investment destination. Ibig sabihin, wala na talagang 82 other countries before investors look at the Philippines. Dapat nasa 1, 2, 3, 4, 5. Nako, kung talaga lang nag-iisip yung mga yan, madali lang gawin yun eh. You just have to do it. Wala nang pandemic ngayon. If, kayang-kaya yun ang gawin. But then, di mo ginagawa dahil nauuna ang politika. No? So, but then, through Congress, at least po dito natin may susulong yung batas. Bakit ba kailangan laging ang pera hawak ng speaker, hawak nila? Ilagay nyo sa mga departamento yan. Pag-usapan natin ng maayos yan. Huwag yun ang pinag-uusapan nyo, yung pondo sa opisina ninyo. Ilagay nyo yan para hindi nanghihingi sa politiko ng pera ang mga tao, whether ayuda, whether pang-ospital. Doon sa ahensya ilagay yan. Hindi sa politiko dapat nangangamuhan. Lalong-lalo na sa speaker, hindi dapat. Maganda Kahit yan, sino sir. speaker. Transparency, no? At nagustuhan ko yung binanggit nyo na, kasi yung tapang pwedeng tapang-tapangan eh. Pero yung tapang na may kasamang pirma, maganda yan kasi may asahan tayo. Ito para sa kaalaman ng iba, ang dami pong kinasuhan ni PAC chairman nung panahon niya. Di ba ho? Ang dami niyong kinasuhan nung time na sa korupsyon. 200 mahigit. High ranking. Pero matanong ko, Pati yung follow-up si question Secretary lang. Duque, para lang malaman ng lahat na nung panahon natin, wala tayong sinino kalaban kakampi. Pati yung si Secretary Duque, nakasuhan po namin. Grabe naman Yun. yan. Yung study naman about PI tsaka kung sakaling kayo mahahalal, PI tsaka mandatory drug test. Pati yung term Ang extension. akin po, Constitutional Convention. Ayoko ng People's Initiative dahil kulang yan. Tapos, umangit na sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin na huli na yung kanilang fake na PI, di ba? Nanghihingi sila, nagbibigay sila ng ayuda, tapos pipirmahin nila. Iba pala ibig sabihin. So ayoko niyan. Pero we need to work and change our Constitution para lumuwag ang hindi lang ekonomiya. Una, lumuwag ang ekonomiya. Pero pangalawa, yung mga sobra-sobrang kapangyarihan ng gobyerno, ng presidente, ng kongreso na nakikita natin na abuso ngayon, maalis natin Magaling mo ito si Sir at maibalik Grego, natin sa tao. Like ko sinasabi, bakit ang ekonomiya hawak ng gobyerno? Lahat na ng negosyo rito kailangan dadaan sa gobyerno, dadaan sa politiko, kaya may monopoly eh. Bakit hindi malaya? Sa Singapore, hindi naman ganun eh. You don't talk to a government official if you want to do business. In Hong Kong, it's not that way. In Netherlands, in Switzerland, in China, well, China kasi pala, communist country, pero niluwagan na rin nila. You don't talk to government officials who want to do business. You talk to businessmen. Dito sa Pilipinas, you talk to government officials and politicians because lahat ng negosyo hawak nila. Dahil sa konstitusyon po yun. Aalisin natin yung mga kapangyarihan na yun. Dahil yung kapangyarihan na yun, dapat nasa tao. Resources, lupa, ibibalik ko natin sa tao yan. Aalisin ko ang amilyar. Tapos yung mga public lands, bibigay po natin sa mga Pilipino yan. Dahil ang lupa sa tao naman talaga yan eh. Hindi naman sa gobyerno yan. Dahil paano naging sa gobyerno ng lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. So, Constitutional Convention po ang aking isusulong. Yan naman po isusulong ko noong una pa. Hindi po papasok dyan yung mga term extension nila dahil taong bayan po ang sasali sa Constitutional Convention, hindi po mga legislators. Secondly po, yung sa mandatory drug test, yung mga hahawak ng public office, dapat mandatory yun. Yun. Pero yung
Yung hindi, kasi may kalayaan tayo, hindi ba? So, pwede natin ganang, pero kung hawak ka ng public office, magpa-drug test ka. Dahil public office is a public trust. Yeah. And you have to be accountable to people at all times, sabi po na sa Ligang Batas. Yun, maganda yun. Che Guevara, baka may additional ka. Yun, ano ko lang dito kay Sir Greco. Paano kaya, Sir, kung gawin din sa inyo yung ginawa kay Marcoleta na tinanggal sa Mga komite. sa mga komite? Ano pong gagawin nyo doon kung sakaling gawin ho sa inyo yun? Kalayaan po nila yun eh. Kapangyarihan po nila yun. Wala po akong magagawa kung gagawin nila. In fact, inaasahan ko na po ang gagawin nila yun. Pero hanggang doon lang po yun. Tatanggalin lang ako ng komite. Tanggalin nyo. Diba? Bakit? Magkano ba yung komite na yan? Kayo, magkano ba ang komite nyo dyan? Ba't kayo naandyan? Yung pinagagawa nyo sa Quadcom, magkano ba yan? Yun. Diba? Bakit kayo dati, yan ang palapakan kayo ng palapakan. Sabi ni Senator Bong sa drug war ngayon, puro kayo kalaban ng, halos lahat kayo, kalaban ng drug war. Yari. Diba? Magkano? Yari ho itong si Tambalos Los dito kay Sir Greco pagka napunta dyan sa House of Representatives. Palakpakan ho tayo. Ayos. Nagiging okay ho. Meron ho tayong mga nakikitang titindig kapalit ni Congressman Rodante Marcoleta dyan sa House of Representatives. Saludo. Ano ba yan? Diba? Number 2. Si Garma. Inamin na niya na nung sa kwento niya, may reward money daw. So tumatanggap siya. O ngayon, ba't ka ganyan? Magkano yan? Meron ba yan? Magkano yan? So, sa madaling salita, Yan, Sir yan. Greco, parang talagang pera-pera na lang ang labanan ngayon? Yan po yung sinasabi kong pang-aabuso na kailangan po nating Tuntukan. tutukan. Dahil inaabusin nila yung hawak nilang pera, naabusin nila yung hawak nilang kapangyarihan. Ang tanong ko, bakit ba nasa speaker? Nasa kongreso dapat yan. Di ba nasa speaker nga ba? Diba, tingnan natin, hindi ko masagot dahil pare-pareho tayong wala dyan di ba? Pero pag nandiyan tayo, makikita po natin. Pero yun po mga tanong ko, paano ko paniniwalaan si Kerwin Espinosa? Drug lord yun sinungaling talaga yun takutin mo lang na papatayin mo yun, magkakanta na yun. Convicted Pag sasayaw nga kakanta yun, pag sinabi mong kumanta sumayaw ko, kundi papatayin kita di ba? Itong si Garma, inamin na niya na may reward money daw noon sa kwento niya. O ibig sabihin, nagpatanggap ka, humahanap ka ng reward. Yan ngayon. Sino magsasabi na wala kang reward? Diba? Tama. Doesn't mean umiiyak ka, totoo na. Daming artista umiiyak, hindi man totoo. Tama. Lahat nga ngayon umiiyak Si Mabilog, umiiyak. Si Kerwin, umiiyak. Ito, umiiyak. Hindi ba, meron din parang Grabe, ang ganda ng talakayan ho nila dito. Palakpakan. Ayos. Ang galing. Napakaganda ng talakayan nila dito. nasukol siya na yung isang opisyalis sa pagkorba, yung pinapatay daw. At ito yung sinasabing mastermind. So, hindi natin na alam kung saan pupunta yan. Sir Greco, ang tanong ko po isa, Yan, magaling yan si Boss Dada. Saludo mo sa inyo. pang-ilan po ba kayo na kayo po ba ang first nominee, second nominee? Opo, ako ang first nominee ng BG Party List. When this was offered to me, I was nominated as first nominee. Kaya ko po natanong, sir. Pasalamat din ako. Kaya ko po natanong kasi napakarami po mga party list ngayon na gumagamit ng mga sikat na muka para ikandidato yung party list pero hindi naman pala sila yung mga first nominee. Yung iba, mga third, fourth seat pa o fourth nominee pa sa kanilang mga party list. So, pambubudol kasi ang tingin ng taong bayan pagdating dyan Isang halimbawa natin yung one-rider party list na ginamit nila si Colonel Busita tapos hindi naman pala siya ang first nominee. Correct. See? Ganun ba? Hindi ko alam yun Basta ako, pero hindi yan ang sitwasyon natin ngayon. ako, ito talaga masasabi ko. Noong 2016 talagang nilapitan ko to si Sir Greco Talagang sinabi ko sa kanya, kami, grupo namin, ikakampanya namin siya. Ako ngayon, ito talagang diretsuhan. Sa party list, ito talaga ikakampanya ko. Kasi kilala ko ito si Sir Greco. Talaga ang kanyang integridad at paninindigan pagdating sa paglaban sa korupsyon ay matindi. Talagang malupit po ito si Sir Greco. Ako na magsasabi sa inyo,
marami ho itong kwento na hindi niya na maaaring maikwento dito kasi ongoing yung mga cases, pero napakarami nitong kinasuhan kahit yung mga quote-unquote nagpapanggap na malapit kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Kasi noon siyang inatasan at pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte. Sige, pag may corrupt, ano mo, talagang demanda mo. Siya ang pinagkatiwalaan. Yan ang laging bakit inabolish? Yun lang. Pero gusto ko yung narinig ko kay Sir, ha? Gusto ko yung mga narinig ko, kaya kung susuportahan natin, papirmahin na natin. Pag hindi natupad, pwede natin. Ako sigurado ako. Diba? Pag hindi natupad yan, ako mismo magre-resign sa Banateros. Ganyan ang tiwala ko dyan sa Sir Greco na yun. Hindi, wala akong biro ito. Kasi nakasama ko namin yan, as in sa lahat ng laban. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho Sir Greco isa usap ang pinagkakatiwalaan ni Tatay Diggs, no? Sana maipasok natin lahat ng party list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga sinusuportahan niyang party list at isa ho yung si Sir Greco. Tayo susuportahan natin. So ikakampanya ho natin itong si Sir Greco Obliga. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dyan sa SMNI News, sa mga Banateros, dito kay Sir Greco. At dito sa mga na-content natin kanina. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.